po ma'am. So, student po kami from OLP. Ako po si Desperos Carrera from Diamantina Cabatwan, Isabela. Ako naman po si Tijuana Estado from Ligawan sa Bayan. So, ngayon guys, nandito na po tayo sa Unicorn Dog at siya po ang owner nun. Hello po, good afternoon. Ako po pala si Maan Regidor. Nakatira po ako sa Minante 1. So, ang tanong po namin, ma'am, is bakit po ninyo naisipang mag-start ng business? Bakit ko naisipang mag-start ng business? Simple lang po. Para sa future. Kasi business, mas, pag may income pa kasi, para mas makatulong yun sa everyday bills mo, ganyan, o personal mo. Like, first option niyo po ba itong business na to, ma'am? Or may mga iba pa po kayong trinay na ibang business? Like, No, marami akong business na tinry. Kasi since high school, nagbi-business na ako eh. Pero, like, yung mga lang, simple lang, ganun. Actually, my parents may mga business na din po kami before. parang na-influence ka Yes, sa- oo, yun. So, kailan niyo po start yung business mo, ma'am? Nag-start si Only nung January. This year lang po. 2024 po. Apo. Ilang months lang po yun? January, February, March, April, May. 5. Halos 5 months. 4 months na po. So, bakit po Oni ang pangalan ng shop mo po? Unicorn Dog, yung tawag niyo. Actually, si Oni po is franchise. So, yung sa name, brand name niya, yun na yung franchise ko. Kasama siya sa franchise ko. Oo. So, bakit niyo po siya napiling i-franchise mo? Si Oni. Bakit ko siya napilip? Opo. Siguro dahil mahilig ako sa cheese. Mahilig sa horror. Yeah, and gusto ko pumunta ng Korean. Oni kasi diba, Korean word siya. Opo. So, hotdog, ganyan. Ganun. So, ma'am, ilang oras po kayo nagtatrabaho sa isang araw or sa buong week po? Sa isang araw, depende kasi eh. Pero usually, nag-go-work ako, nag-start ako, gumigising kasi ako mga 10 na gano'n, 9 or 10 a.m. And then, dire-diretso na yung mag-work ako dito sa shop hanggang 7. Then, pagdating ko sa bahay, nag-work pa rin ako. Para dun sa mga sigas ko, reports, ganyan. Wala po ba kayong mga dito, mga staff na... Meron po. Ngayon lang, hindi ako nagpapasok kasi dahil nga nag-half day yung estudyante. Medyo kumunti lang yung naging customer ngayon. At saka, di ba bakasyon na din? Tama ba? Yung Magbabakasyon na. magbabakasyon na. Ngayon lang, na-timingan yun na wala akong kasama. Buti nga po ikaw, kasama natin ikaw po na interview. Ha? Buti po ikaw yung nandito. Okay naman ako sa mga ganito. Basta, support ko lang din si Oni, di ba po? So, first po, ano po yung naging background niyo bago kayo nag-start kay Oni? Background. Opo. Like, nag-study po ba kayo about sa kanya, kung paano kayo mag-i-start dapat? Yung background kasi like I said kanina, meron kaming business. So, kaya yun nag-i-encourage sa akin para mag-start ng business. And then, pag sa Oni kasi, syempre, before ko siya franchise, hinaral ko muna kung paano ba sa tingin ko okay siya, ganyan, yung magiging kung marami bang bibili, ganun, patok, ganun. So, ganun. So, ma'am, kilala niyo na po ba dati itong Unicorn Dog o may nag-introduce po sa inyo? Sa ko lang siya din na nakita sa Facebook. Facebook lang din po. Halos lahat din naman talaga sa Facebook. So, ma'am, ano pong ma-advise mo sa mga nagbabalak po na mag-business po, mag-start ng business? Siguro ang ma-advise ko na lang sa kanila, kung gusto niyo mag-business, like, kung ano yung pinaka-passion mo. Like, halimbawa, eto, ako kasi gusto ko food. Hilig ako magluto. No, hindi naman magluto. Parang gusto ko lang may iba't ibang pagkain, mga dessert, gano'n. Then, bukod sa fiancé ko kasi chef siya. So, yun yung main
reason ko din na dahil sa food. Kaya ako nag-business ng food. And maybe, siguro, mag-business ka kung enjoy mo lang. Kasi ang mahirap kapag nag-business ka tapos malungkot ka. Ganyan. Parang, kung ano yung gusto mo, Hindi mo- masaya ka sa ginagawa mo, yun lang. Like, doon naman talaga dapat mag-grow yung parang isang tao ka ganun. Oo. Dapat Masaya enjoy ka. mo. Dapat gusto Hindi mo lang- yung ginagawa mo. Oo, hindi lang sa business. Kahit opo. anong bagay, kung mag-work ka din, like, katulad din yun na nag-aaral, di ba? Opo. Masaya ba kayo sa course nyo? Parang ganon. So, yun. Hindi kayo magtatagal. Hindi lang bag sa loob, Yeah, kumbaga. oo, ganon. Mas mapapadali kasi ang Oo, kapag kasi, gusto mo yung oo, Para hindi ginagawa ka mo. mahihirapan. Dapat masaya ka. Kung ano yung napili mo, kung ano yung ginagawa mo, gusto mong gawin, masaya ka lang. Yun lang. Ano pa? So, paano po yung marketing strategy na ginagawa niyo po? Marketing strategy. Kasi nowadays, yung online, di ba? Online Ayan. madalas. Kaya nga sabi ko sa inyo, di ba? I-follow nyo na si Only. Follow So yun, Only, guys. yun talagang pinaka-main strategy ngayon. Yung Opo, sa online, online. di ba? Dapat doon ka talaga mas tutok sa online. Kasi Ayun. dun maraming nag-focus dun sila Yeah, naghahanap ng mga sa mga Yes, mas online. madali kang makalapit ngayon sa mga customer, di ba? Opo. Ang dami ngayon na nag-go online. Doon na sila bumibili. Opo. Then, yun, dapat continuous lang yung mga promo siguro, yung mga, yung laging gusto ng mga customer may mga promo, di ba? Opo. Ayun. So, pwede niyo po bang ikwento sa amin Ma'am, yung naging buong journey mo dito kay Only? No, walang cut to ano po? Yung ups and downs mo po. Ups and down. For 4 months. Yes. Opo. Yes po. Meron naman, nung nag-start ako, syempre yung pinatayo ko siya, doon pa lang marami ng ups and downs kasi mahirap po talaga lalo nag-iisa ko. Yung isang utak lang. Lahat yung paano yung mula sa pagbibili ng mga gamit, yan, marami yan. Then syempre, yung nag-work din kasi ako, nag-business while working, gano'n. So, doble-doble yung oras, yung time management, ganyan yung mga naging problem ko. And syempre, minsan nagkakasakit din, gano'n. Yung tulog mo, kulang, yung pinaka number 1. Like, ilang months niyo po pala pinagplanuhan siyang patayo? Like, ilan yung length ng... Years po. 1 year. 1 year. Kasi hindi ako dito talaga nag-start. Nag-start ako dun sa mismong lugar namin. Kung saan ako Minante nakatira. Opo, dun talaga. So, bago siya pinut up dito sa Roa Street, dun muna talaga ako nag-start. Dun ko siya pinractice. Kasi dapat, as owner, kailangan, alam mo yung paano gumawa, paano mag-process, yan. Everything. Ganun. Ma'am, ito pong pinagpatayuan niyo po. Saan niyo po siya, ba't niyo po naisipang dito sa Rojas Street na ipatayo? Kasi available. Hindi. Bakit dito? Nung pumunta kasi ako dito, parang feel ko lang. Hindi kasi nasa gitna siya. Matao. Nasa Highway. gitna. Mahirap kasi kapag nasa harapan ng wala akong makita sa Olpi, pulo na, wala na din sa ISU. Mahirap din kumuha doon. So, dito ko na lang pinili kasi nasa gitna naman siya. National, halos, Pwede diba? yung Parang gitna. lapitan siya. IC, Nancy, Mary Sunshine. So, yun. Tsaka may mga clinics. Opo. Ano pa? Yun. Ay, may mga kwan din. Malapit siya sa sentro. Lakad-lakarin mo lang. Ganun. Ayun. Dadaanan ng mga estudyante ko. Oo, yung... Para rin estudyante. Tama. So, yung pagpatay niyo po ba kay Uni is napag-isip? Ay, hindi naman napag-isipan. Parang, kung sakali po na hindi si Uni ang i-start niyo, parang ganun. Opo. Ano po? Sorry. May po. naisip po ba kayong ibang business na maliban dito kay Or Nick? siya pa talaga ang gusto niyo? Kasi madami ako naiisip na business. Hindi lang bukod kay Only. Kasi dapat talagang feeling ko ganun eh. Hindi ka lang dapat mag-focus sa isa. Kung talagang gusto mong mag-business. Kung ka mag-focus sa isa lang.
So, ano pong masasabi niyo sa mga nag-start ng business pero hindi po naging successful? Parang gano'n. Parang na-failed agad. Tapos, gano'n. Actually, parang nandun pa lang din ako eh. Magsisimula pa lang ako eh. Pero ano Siguro po yung mga advice niyo na magsisimula lang? ako. Advice niyo. Dapat financial stable ka. Huwag mo, kasi kung hindi ka financial stable, tapos ibigay mo lahat. Mm. Tapos, oo, may mga times kasi na kailangan mo talagang dapat ready yung pera mo. Ganun. For emergency. Oo, for emergency. Mahihirapan ka. So, ma'am, yung cash flow po ninyo, sa loob po ng 4 months, masasabi niyo po bang positive or negative po siya yung cash flow po ninyo? Huwag mo yun. Sige po. Tap mo na lang yan. Huwag mo yun, be. Ano po masasabi niyo sa mga nag-business po, pero kalaunan is nag-fail po yung business na pinatayo na in-start po nila? Yung advice na lang po na masasabi sa kanila. Like, parang sa inyo po, may mga iba po kayong business na na-try. Ano ulit, sorry? Ano po yung masasabi niyo po sa mga nag-start ng business pero kalaunan po is na-failed? Or, Okay. I think, don't give up. Oo, di ba? That's life. Ganun lang talaga. May times talaga na susubukin ka ng tadhana, di ba? Oo. Kaya nga, sabi ko kanina, di ba, kailangan financial stable ka. Yung pera mo, kapag yung business mo, ayan, tig mong babagsak na, at least meron ka pa rin pera, and then magkapagsimula ka pa rin ng business, ganyan. Oh, ganun. Don't give up. Ganun lang talaga sa yun sa naman po business. palagi doon, talaga pag mag-start ka ng business. Oo. Dapat Tuloy-tuloy lang, oo. Tuloy-tuloy mo lang. Darating din yung time siguro na, Dapat din physical, emotionally stable ka. oo, tama. Ready ka talaga na Once na physically, nag-start ka. mentally, talagang pagod. So, ano po, how do you differentiate your products? So, ano yun? Paano nyo po masasabi na ang unicorn dog is naiiba po sa ibang ano pa? Ay, parang ano po yung unique sa Uniqueness niya. unicorn dog po sa ibang ano, Okay, oo. ibang business? Kasi dito sa Kawayan, I think may mga nagbi-business na rin ng corn dog eh. Opo. Ang masasabi ko lang, ano yung pagkakaiba. Hindi kami ready-made. Like, yung may mga nabibili kasi na naka-ready na. Kaya mas mura sila. Kami, kung titignan mo, mas mahal siya kasi, pricey siya kasi kami mismo ang nagbe-bake nung yung dough namin. Yan. Yun yung kasi pinakamasarap sa unicorn dough. So yung natural na baking namin, hindi siya yung ready na nabibili namin. Ginawa po lahat yung ano, Oo. yung mga ano, Made with love. With love. Yes, with love. So, sa tingin niyo po ba, you've made the right decision po na mag-itayo po tong business na to? Yes. Since nag-enjoy siya. Oo. Yun naman talaga. So, ma'am, paano niyo po na-encourage na bumalik-balik sa inyo yung customer niyo? Ano po yung mga strategy niyo para Bumalik sila. Like, may mga, ano po ba kayo, may mga promotion, parang promo? promo po, gano'n. Meron din kaming loyalty card na binibigay para mas bumalik-balik sila. Tsaka, syempre, importante yung consistent yung product na product. sinuserve. Kaya kanila babalik-balikan kasi yung una nilang natikman, yun pa rin at yun pa rin yung babalikan nila. Consistent is the key. So, ma'am, with regards po sa mga staff po ninyo, paano po kayo nag-hire po sa nila?
Ay, kakilala niyo po ba yung mga yun or nag-apply po sila sa inyo? Kakilala. Kakilala po. Nakakakilala. Like, training niyo po ba sila ng Oo. ilang parang Saglit like, lang. short, Oo, mga kon lang. short term? O isang araw lang, 2 araw lang. Ganun. Pinakamahirap lang naman dito yung process lang ng food. So, so ikaw din po, ma'am, parang nag-training ka rin po Opo. kung paano siya i-prepare. Yes po. Ilang months? Hindi po. Kon lang. Isang araw lang din. Tapos, franchise, parang Oo. gano'n. Inaram ko lang muna yung magiging process, ganun, and then apply mo lang siya within the day. Kaya, yun, ready na yun. Kaya. Madali lang siya. As long as meron kang kodigo. Hindi naman kasi kailangan na necessary ma-memorize mo siya. Ma-memorize mo na siya, masasanay ka rin, ganun. Ma'am, itong business niya po, ilang araw po sa loob ng isang linggo po kayo nag-o-open? Monday to Friday. Monday to Friday. Eh, anong oras po siya nag-o-open? Hindi, actually pala, open kami ng weekend din pala. Oo, weekend. Anong oras po siya nag-open? Opening namin is 10 a.m. to 7 p.m. Daily. So, ma'am, yung with regards, di ba po, mga ginagawa po yung mga product, ay mga dough po ninyo, gano'n. Sa loob po ng 4 months na yun, is gumagamit pa po ba kayo ng measuring, or kung nyo na po, kabisado nyo na po siya? Kailangan namin siyang i-measure eh. Kasi dun mo siya na binabase yung costing mo. Opo. Hindi ka pwedeng magkamali dun, oo. Yung costing kasi ng pricing mo, dun, nakabase. Kaya mo siya, paano mo siya na pricing, gano'n. Kaya kailangan sukat pa rin siya. Saan po nanggagaling yung mga ingredients po ng product mo? Sa supplier ko, oo. Ng Unni po? Opo. Unni mismo? Opo, kay franchiser siya. Tapos, like monthly po yun, ma'am? Depende po sa consume. Depende. As long as hindi ka dapat mauubusan ng stock. Usapan niyo din po yun ni franchisor na or kasama din po yun sa papers na pinirman niyo may mga legal. Opo, oo. Kailangan may agreement kasi between the franchisee and franchisor yung supply. And then, ma'am, may partner po ba kayo sa business na to or sarili niyo pong franchise po ba? Wala po, ma'am. Sarili. Opo, akin lang po talaga. Ako lang po talaga. Ako lang po talaga. Mga advice niyo po sa mga kapwa natin student na nagbabalak mag-open ng business po in the future? So, mga estudyante nagbabalat. Siguro habang maaga, hindi ko na yan nga. So, ang hirap kasi pag magpupunta ng business walang ipon. Hanggang makaipon ka na ipon lang ang ipon mo lang. Bago ka mag-start, huwag yes, pang wala. Ipon mo lang kayo. Darating yung time na kung nakaipon kayo, mas madali ang buka. Mas maraming dadating na responsibilities kung nakagraduate na. Ngayon may pera pa kayo, may allowance pa kayo. Pag nag-work na kayo, dun yung mararamdaman na ay, wala na pera. Yun. So, ipon na kayo habang estudyante para kayo mga allowance na ipon. Yeah. So, ito ang thank you po for granting our request na may interview po kayo ngayong araw. Pumayag po kayo. Maraming salamat po. Thank you, Dad. So, you guys, kung nag-crave kayo ng corn dog, alam niyo na kung saan pupunta. Just visit Unni Corn Dog here at Rojas Street, corner FLB Street, Barangay District 2, Kawayan City. Unni Corn Dog, the best option of the day in our town. Thank you guys! Thank you!
Audrey Agustin, Desperos Carrera from Diamantina Cabanatuan, Isabela. Ako naman po si Teresa ako from Ibangas Bayan. So, ngayon guys, nandito na po tayo sa Unicordo at shop up or owner. Maan. So, you guys, kapag trip kayo ng Cordog, alam niyo na kung saan pupunta. Just visit Unicordo. The best option in the day. Ala! Ang ganda na eh! Oo nga, ganda na. Of the day. The best one. The best option of the day. The day. Yes. So, you guys, kung nag-crave kayo ng Cordog, alam niyo na kung saan pupunta. Just visit Unicordo here at Rojas Street, corner FLB Street, Barangay District 2, Kawayan City. Unicordo, the best option of the day in our town. Hi sir, ako po si Christina Astrid Kalawagan. So, ang na-experience ko po sa ginawa po naming interview sa isang franchisee is inspire po niyang magkwento tungkol po sa mga naranasan niya sa buhay, sa hahanap po ng trabaho para kumita po since yung interview po namin is may sarili po siyang business which is po yung corn dog po na hinahangaan ko po yung business po nila kasi po yung dough po na ginagamit nila is handmade po talaga, and usually po si franchisee po yung gumagawa, and then yung dalawa po niyang mga estudyante na kasama po doon na parang pinapasweldo niya po. And nakaka-inspire lang po yung ginawa po ni franchisee kasi nag-try and try lang po siyang mag-business hanggang sa doon po nag-settle po siya ngayon sa ginagawa niyang business na corn dog po, which is nakakatulong naman daw po sa kanya and sa family niya since meron din po siyang mga expenses. And then sa insights po ng pag-manage po ng business is napaka-inspirable po ni franchisee kasi po yun nga po, since madami siyang expenses, kailangan niya po talagang magtrabaho para po meron po siyang kitahin at meron po siyang magamit na pera pag kailangan niya po. Gagawa ka po ng mga paraan para kumita at matustusan po yung mga pangangailangan mo sa buhay. Kasi po, ngayon is sobrang hirap po ng buhay. Hindi po napupulot ang pera, kundi pinaghihirapan po siya at saka pinibigyan po talaga siya ng oras. Yun lamang po. Good morning, sir. We are presenting the business of Unicordo near Kawayan City, Isabela. I am Andre B. Noypo. I am Desperos C. Carrera. I am Isabel Estado. And I am Mr. Ibarra. So, first of all, business na interview namin is si Unicordo. Kung tatanungin na kami bakit namin siya napili, kasi habang naghahanap po kami ng pag-merendahan po sana namin, na encounter po namin si Unicordo sa Rojas Street,
ibang parts ng presentation namin, and ako din po yung nag-video nung during interview. So, napili daw po ni Ma'am Maan na franchise ng Unicorn daw kasi may din daw po siya sa Korean foods. Kaya isang napili niya is corn dog kasi isa siyang Korean Korean food love. So, napili niya daw po yung lugar na pinag-franchise niya kasi gitna daw po siya ng mga schools. So, pinag-gitnaan siya kaya tingin niya doon daw po mas magandang lugar yung kanyang business. And yung ginawa ko is nag-video lang ng lunch. And based po sa owner, sinabi na po na yung business niya is yung nag-influence sa manis yung asawa niya kasi isa po chef yung asawa niya. And magaling, kaya po food yung business na is hindi ko kumain. And according din po kay Ma'am Mayan, isa rin po sa nag-influence sa kanya kaya siya nagpatayo ng business is yung family niya kasi may business din po sila. At kaya nga po ng sabi kanina, nag-aaral pa lang siya is talagang nag-business na po siya. Ayun. Parang nakita niya po kasi na pag may business ka, parang lagi may income pero based din sa sagot niya sa amin, dapat pala stable ka na before ka ba mag-business. I mean, financially stable na dapat before mag-business at dapat handa sa mga unexpected na mangyayari. So, unang po ang presentation namin sana po ay kamusta na tinapos nyo ng po. Experience. So, ang experience po namin doon since hindi naman po kami sanay sa ganung activities. Ang una po medyo nahihiya pa kami, pero na-approach naman po namin ng owners. Mabait naman po siya, tinutulungan namin po habang siya makisama. So, masaya po yung naging experience namin during the activity. So, yun lang po. Thank you po sa panonood na aming interview.